Nagwala na si Imu sa Elbaf gamit ang katawan ni Gunko. Nagpaulan siya ng napaka-massive na Conqueror's Haki na talagang yumanig at nagpatulog sa mga higante sa loob ng Elbaf Kingdom. Habang ipinapakita at inire-reveal ang pinakamadayang Devil Fruit ability na tinataglay niya at kung paano niya gagawing kalaban ang lahat ng mga higante sa loob ng Elbaf Kingdom gamit ang kanyang Devil's Contract. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating chapter spoiler ng chapter 1150. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para naman automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Domi Reversi. And right off the bat sa pinakaunang page pa lamang sa pinakaunang scene ay nagpaulan agad itong si Imu. Gamit ang katawan ni Gunko na pinoses niya sa previous chapter ay nag-release daw itong si Imu ng napaka-massive na haki sa Elbaf Kingdom. Dahil sa sobrang lakas at intense ng Conqueror's Haki na yon na inirelease nitong si Imu, napatulog niya ang napakaraming mga higante, lalong-lalo ng mga bata na malapit sa proximity. Ngayon kung babalikan natin ang previous chapters, nakita natin na natakot itong si Imu nang makita niya kung gaano kalakas ang haki ni Joyboy, kung paano inirelease ni MS ang nakatagong haki sa kanyang seal. But it seems, sa chapter na ito namang si Imu ang nag-flex ng kung gaano kalakas, kung gaano ka-massive ang kanyang sariling Conqueror's Haki, maging ang mga higante na patulog niya sa haki na to. Nang dahil sa mga ang lower tiers, ang mga lower rank na mga higante ay napatulog na at nawala na ng malay, kumilos ng mga captains ng Giant Warrior Pirates. Si Dory, si Brogy at ang iba pang mga higher rank na mga giants sa Giant Warrior Pirates ay nagsimula ng atakihin at lusubin itong si Imu. At to their surprise, isang hindi inaasahang ability ang ipinamalas at ipinakita nitong si Imu. Nag-appear ang isang magic book at sa magic book na yon ay kumuha itong si Imu ng mga sandata, ng mga baril, ng mga swords at ng kung ano-ano pa na ginamit niya para labanan ng mga higante. At sa pamamagitan nun, nagawa niyang stab o tusukin, saksakin ng isa sa mga sword itong si Brogy. Kung iisipin natin, napakadaya ng Devil Fruit ability na yon. Paano nga ba yung nag-work? Hindi pa natin yun mako-confirm sa chapter spoiler na ito, but it seems parang reality warping yun. Parang yun na yung nagagawa ni Garemi mula sa Bleach na kaya niyang ipag-manifest, kaya niyang pa-appearin sa reality ang mga iniisip niya or sa kanyang imagination na pwedeng kumontra at tumapat sa Toon Force nitong si Luffy. Or pwede din naman na ang ability na ito ay para bang ang mga grimoires mula sa Black Clover na sa pamamagitan ng magic book na yon, kaya niyang mag-manifest o magsamo ng iba't ibang mga sandata at iba't ibang mga atake. Or pwede din naman, posible na isa ito sa mga ancient weapons. Knowing na tinataglay na nga nila Imu at ng world government ang isa sa mga ancient weapons na ginamit nila para palubugin, burahin sa mapa ang Kingdom of Lulusia. Sa pamamagitan ng ability na yon, ng magic book na yon ay napigilan niya si Dory, si Brogy at ang iba pang mga higante. However, hindi pa doon nasatisfy itong si Gunko or itong si Imu na nasa katawan niya. Ginamit niya ang kanyang napakadayang ability na ang Devil's Contract. Since as of now, wala ngang hari, walang current king ang Elbaf Kingdom, sinabi niya na siya nang magdedesisyon. Itong si Dory at si Brogy ang magiging bagong hari. At sa pamamagitan nun, ginamit niya ang technique niya na tinatawag niyang Devil's Contract at itinransform niya si Dory at si Brogy sa mga higanteng demonyo, sa mga demons, to the point na na-acquire din nila ang immortality na meron ang mga Holy Knights at meron ang mga Gorosei in exchange for a small portion of their lifespan. Ngayon medyo contradictory ito dahil paano nga ba sila magiging immortal kung mababawasan ang kanilang lifespan? Now I think ang mas malinaw na explanation dito is that magiging immortal sila na hindi sila pwedeng patayin for a short duration of time. O kung baga, mas iiksi ang kanilang lifespan pero sa loob ng oras na yon, hindi talaga sila pwedeng patayin. And most likely ang lifespan na yon na kinukuha nitong si Imu gamit ang kanyang Devil's Contract ay ang rason din kung bakit buhay pa siya ngayon. Ang kabayaran na yon sa kanilang immortality, ang kabayaran na yon sa additional na power up sa kanila, sa buff ng pagiging isang demon, na ang portion nga ng kanilang lifespan ay napupunta naman dito kay Imu at ang nagpo-prolong naman ang kanyang buhay, na dahilan kung bakit even up to this point, kahit magmula pa ng Void Century, magmula pa ng pinakaunang beses na mag-appear itong si Imu sa kwento ng One Piece, ay buhay pa rin siya hanggang ngayon.
At hindi lang yon, kung inaakala nyo na napakalakas na ni Dory at ni Brogy ng mga higante pa lamang sila, mas lalo silang lumakas ngayon. Hindi lamang dahil sa nadagdagan nga ang kanilang raw strength, kung hindi, lumaki din ang kanilang size. Ang mga higante na nabigyan nitong si Imo ng kanyang Devil's Contract ay kasing laki na lahat ni Ors. Meaning, kasing laki na nilang lahat ngayon itong si Loki. Dahil nakita naman natin sa previous chapters na ayon nga sa binanggit nitong si Luffy, kasing laki daw nitong si Ors, itong si Loki. This might be the clue guys kung anong nangyari sa Elbaf Kingdom, kung bakit kinailangang patayin ni Loki ang former king na si King Harald, dahil possibly, pwedeng si King Harald ay under din ng Devil's Contract, na isa siyang traidor sa loob ng Elbaf Kingdom, at yun ang dahilan kung bakit kinailangan talaga siyang patayin itong si Loki. Pero kung immortal nga si King Harald, paano yung gagawin ni Loki? Meron lamang isang sagot dyan. Alam nitong si Loki kung paano gamitin ang mga atake na pumapatay sa mga immortal. Ang atake na ginagamit ni Gaban, kung paano niya napipigilan ng regeneration ng mga Holy Knights. Kung alam yun ni Loki, for sure ituturo niya yon sa monster trio na nasa underworld ngayon, na mangangahulugan lamang na sa pagbalik ni Zoro, ni Sanji at ni Luffy sa Sun Realm o sa upper level, sa upper layer ng underworld ay alam na nila kung paano nila lalabanan ang Holy Knights, ang mga demons at maging itong si Imo na nasa katawan ni Gunko. Pero nang dahil lang nga sa Devil's Contract na ginawa nitong si Gunko sa mga higante, hindi lamang kay Dory at kay Brogy kung hindi maging sa ibang mga higante pa, meron siya ngayong army ng mga higante, mga demon giants na kanyang nakokontrol. At ang masama pa dito, ang demon giants ay lahat kasing lalaki ni Ors. Meaning, hindi na nila dapat katakutan pa si Loki. Dahil previously, alam naman natin na ang mga ancient giant warrior blood ay usually malalaki talaga at mas malalakas kumpara sa mga hindi pure-blooded na mga giants. Pero nang dahil lang sa buff, sa ibinigay na power up nitong si Imo sa kanila gamit ang Devil's Contract, it seems kasing match na silang lahat ngayon ni Loki. The only difference will be kung ano ang gift na naibigay dito kay Loki, kung gaano siya katalino at kung anong alam niyang sekreto kung paano ko kontrahin ang regeneration at ang immortality ng mga kalaban. At lalong lalo na, ang kanyang weapon na nakita natin na isang gamit pa lang, yumanig talaga sa Elbaf. Walang iba kung hindi ang Ragnir na tanging si Loki lang talagang nakakagamit. After ng revelation na ito ng kung gaano kalakas itong si Imo na hindi pa ngang original na katawan niya, gumagamit pa lang siya dito ng avatar na ang katawan nitong si Gunko, nakita na natin kung gaano siya ka-OP, kung gaano kalakas ang kanyang Conqueror's Haki, kung anong magic book niya na yun na napakadaya ng abilities at ang kanyang Devil Contract. Sa sobrang OP nitong si Imo at sa sobrang daya ng kanyang Demon Giants na ito, it seems hindi na magmumukhang OP ang ability nitong si Luffy kung ganito na din kadaya, kung ganito na din ka-OP ang kanyang mga kalaban. However, kailangan nating antayin ang full chapter review sa Friday para malaman natin ang full details at para makita natin ang bawat panel, ang bawat imahe na mag-e-explain ng kung ano talaga ang nangyari sa spoilers na ito. Also, there will be no chapter break next week, kaya naman magpapatuloy ang pag-release ng chapter 1151. Be sure na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para naman automatic ma-notify kayo pag release natin ng susunod na video. Also, we have an official Facebook page, official TikTok account. Kaya naman siguraduhin nyo din na naka-follow kayo sa ibang platforms na yon para updated kayo sa bawat announcement natin tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Also, shoutout nga rin pala sa napaka-solid ng mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.